One gesture, i-overlay mo ng paper sa ibabaw. From that paper, pare, mag-ano ka, yung from that layer, pwede ka nang gumawa ng contour. Nagets mo? From that layer. Bakit napaka-importante ito? Kasi doon sa klaseng tubet, yan ang isa sa mga well, not exactly lessons na ini-impart niya, pero doon sa mga 100 drawings na na pinapagawa sa atin noong araw. Nagklase ka ba sa kanya? Hindi. Anyway, pare 100 drawings required ka mag-submit. Kailangan matuto kang mag-drawing sa Choy na naintindihan mo yung process ng image making. Hindi mo magagawa yun kung hindi ka nakakaintindi ng gesture. Lahat ng makita mo, lahat may impulse. Tulad nito, yung impulse ito is to be straight and stiff. Diba? Okay. Tapos ito naman, bigla siyang nag-taper dito, yung impulse niya. Tapos biglang naging conical dito. So, you describe it in those terms, parang you make it more palpable, you make it more material, something na you can feel with your hands. Yun ibig sabihin ng impulse niya. Kailangan you can describe it in such a way na hindi siya masyadong abstract, pero you can translate it in gesture. So, use gesture as a way to warm up. Not as a way to not as a way to as a finished drawing. Gestural yan, no pare. And it is wrong to call gesture din as a sketch. Sasabihin din sa'yo dito, it is more than a sketch, pare. It's like a study. It's a very intentional, very purposeful way to analyze yung model. So pag tumingin ka sa model at first glance, gusto mo mahuli ka agad yung impulse. The way to do that is with gesture. Then, punta ka na sa slow contour drawing. Over the gesture, makikita mo. Kasi meron din yung pinapaliwanag dito gagawa ka ng drawings para na gagamit ka lang ng side ng charcoal. Sinasabi niya pour. Para kang nagsimula with a ball of clay, pare. Yung sino to? Ayos. Para kang nagsimula with a ball of clay. Halimbawa, yun yung pinaka-pour. Tapos, watcha, unti-unti ka ng dagdag ng clay sa surface. Tapos you try to feel yung object. You imagine you're feeling the object